upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang pasahero ng sasakyan, ilang ho ng mga jeep. Narito na ang patuntunang tatalakay sa mga pangyayari at naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ng anumang usapin dito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host, commentator, ang Bisayang Tisoy, si Kuya Wayne Lauzo. Okay. Maraming salamat sa lahat. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Magiliw po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang palatuntunang issue ng lipunan pang Martes na edisyon. Siyempre ako po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamalaki lamang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Oras po natin 17 minutong makalipas ang ika-12 ng tanghali. Samahan niyo po ako mga kaibigan sa ating pong pagtatanghal ngayon pong araw ng Tuesday. Siyempre, kanina niyo po napakinggan ang palatuntunang gabay at patnubay ni Kuyang Arnold Aceveda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. At sa pangalan po ng ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordios, magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kasada patrol, standby. At sa pangalan din po ng ating mga katuwang, ang ating si Ate Cora Viernes, ang ating circulation manager. Tama ba, Kuya Arnold? Ayan. Likewise, kay Ate Del Santos, kay ating Rosemary Paderon. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatid, mga kapanalig, kapamilya, kapuso at kadugo. At syempre sa ating mga kasador. Magandang tanghali sa inyong lahat sa inaabot po na ating broadcast ngayon pong araw ng Martes. Ika-16 sa buwan ng July. July. At belated happy birthday. Siyempre naman kay Kuyang Julio Agaton. Ayan. At belated happy birthday din kay Akisha, yung bunso ni Kuyang Arnold at Ate Del Santos.
At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon pong araw ng Tuesday, happy birthday sa inyong lahat. At sa mga magdiriwang pa lang ng kanilang mga kaarawan, ay advance happy birthday. At sa mga nakarilipas na nagtapos na ang kanilang mga birthday. At binabati rin po natin ng magandang tanghali ang ating kaibigan dyan po naman sa Barangay Pantok, si dating Barangay Captain o punong barangay, Freddy Chavez. At sa lahat po ng kanilang mga katuwang dyan sa Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Ayan. Ang galing talaga ng translator natin. Yung free day niya, naging libreng araw. Freddy Chavez, hindi yung free day. Ayan, ako, ang bihira talaga itong translator natin. Ang galing mag-translate. Anyway, mga kaibigan, maya-maya lamang ang tabianan po natin ng ating makakapanayam sa kasadong ugnayan sa barangay. Ayan, si Barangay Captain Larry Taktakin Unsa ng Barangay Bagong Nayon, diyan pa naman sa lungsod ng Antipolo. At marami pa kayong pag-uusapan ni Kapitan maya-maya lamang, mga kaibigan, sapagkat siya po ang ating nakahanay ngayon para po sa ating kasadong ugnayan sa barangay. Segment program po ng ating palatuntunang issue ng lipunan. Alam nyo, isa po sa magaling na barangay kapitan po yan o punong barangay ang diyan po sa Bagong Nayon sa lungsod ng Antipolo, si punong barangay Larry Unza. Sapagkat ang kanya pong barangay, isa po sa mga may pinakamahusay na lupong tagapamayapa, lupong tagapagkasundo at lupon taga pagkasundo sa mga usaping problema sa barangay. Kaya nga sila po ay nabigyan po ng pagkilala ng lungsod ng Antipolo, ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal, at siyempre sa regional level, mga kaibigan. Sila po ay nabigyan ng pagkilala bilang lupon, pinakamahusay na lupon sa buong Region 4A. Yan po naman ang Barangay Bagong Nayon. Yan po sa lungsod ng Antipolo. At itatry natin ito, Kuyang Arnold, kung nakaready na. Itong si punong barangay, Larry Unsa, sapagkat ito po dapat kanina ay tayo, kaya lang nagkaroon tayo ng konting technical problem. So, tatry na natin makunik si Kapitan para nang sa ganon, alam ko na kahit tanghaling tapat, ito pong si Kapitan Larry Unsa ay laging maraming mga kababayan, mga kabarangay niya na inaasikaso. So, yan po makikita natin ang isang punong barangay na tinitingnan lahat ang mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Ayan, baka mayroon lang mga kausap si Kap, pero na-inform ko sa kanina na ngayong tanghali ay tingnan natin kung medyo maluwag na yung kanyang schedule. Kung hindi naman, maya-maya siguro. Anyway, mga kaibigan, oras po natin na 22 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Tinatry po natin si Kapitan Larry Unsa ng Bagong Nayon diyan po sa lungsod ng Antipolo, at mai-connect natin kung ano ba yung mga programa na pambarangay sa kanyang nasasakupan. Medyo nagri-ring ang kanyang cellphone at maaari marami pong kausap ito pong si Kapitan, kaya hindi niya agad masagot yung ayan. So mamaya siguro balikan natin, maaring merong mga mahalagang kausap yan sa kanyang mga kabarangay. Anyway, mga kaibigan, bahagi po kasi ng ating palatuntunan yung kasadong ugnayan sa barangay. Para malaman natin ano ba yung mga programang pambarangay sa iba-ibang lugar sa mahigit 45,000 barangay sa buong Pilipinas. Mayroon bang mga programa, mga bawat barangay kapitan na makatutulong sa ating mga kababayan? Aba, ito po yung kailangan po nating malaman. At masaksihan, marinig
yung mga programang pangbarangay. At usapan na pambarangay, binabati po natin ng magandang tanghali po si Punong Barangay, Joey Calderon, diyan po sa Barangay San Isidro, Anguno, Rizal. At kay Ma'am Jing Perlas, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre kay Kagawad Niel Pinyon, diyan po naman sa Barangay San Isidro, Anguno, Rizal, kay ang kanilang secretary, si Sir Alan Santos, Barangay San Isidro, Anguno, Rizal. At pag binanggit po natin ang Anguno, Rizal, ang Anguno po ang siyang ang tinaguriang the art capital of the Philippines. Siyempre, diyan po naman nariyan po yung mga kilala na mga national artist sa Anguno, Rizal. Binabati po natin ang tanggapan ni Mayor May Calderon, likewise kay Vice Mayor Jerry Calderon, at ang kanilang mga national artist ng Anguno, sina Lucio San Pedro at Carlos Botong Francisco. Sila po ay mga kasapi ng National Artist of the Philippines. Yan po sa Art Capital of the Philippines, ang bayan po ng Anguno. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, hindi rin po pauhuli yung iba pang mga barangay sa mga may mahuhusay at mga bayan. Kaya nga yung dati meron pong mga programa, yung One Town, One Product program ng ating gobyerno, ay yan po ang kinakailangan para malaman ano po ba ang mayroon sa isang bayan para po siya ay makilala. Kagaya sa Anguno, Rizal, pag sinabi mong the art capital of the Philippines, yan po ay ang bayan ng Anguno, sa lalawigan po yan ng Rizal. Mga kaibigan. Samantala, mayroon po tayong pag-uulat mula po sa ating Kasado Patrol, mga kaibigan, number 25, ng hold up gamit ang peking baril, arestado sa Cavite sa buong detalye. Kaya Kasado Patrol, Lando Loto, Kasado Patrol, Kuyang Lando, standby. Patrol Report. Okay, Kuyang Lando, go ahead with your report. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Wing, sa ating sa inyong issue ng lipunan. At ito nga, at tama-tama, ito sa aking kaninang pagbabiyahe ay napadaan tayo sa isang lugar nga dito, Kuya Wing, sa bahagi ng Bacoor, kung saan ang inyong lingkod ay patungo nga ito ng Las Piñas City dito sa Metro Manila. Kung kaya tayo napadaan tayo, Kuya Wing, sa isang estasyon ng pulisya dito sa bayan o sa syudad ng Bacoor, ay ito, ay meron tayong nasagap na mga impormasyon tungkol nga ito sa isang lalaking Kuya Wing, na nang hold up nga ito na gamit ang isang peking baril, Kuya Wing. Ano nangyari? Ito nga, at diretso nga ito. Sa kulungan ang isang lalaking nag-hold up sa babaeng street vendor dito sa barangay Salinas sa Dos, Bacoor City dito sa Cavite. Ayon sa biktima at sa ating nakapanayam ng pulisya dito sa Bacoor, ay nagpanggap umano ang suspect bilang customer at umorder ito ng street food o yung mga kikiam, Kuya Wing, na minsan nakikita natin sa mga kakalsadahan. Ito yung umorder ang naturang suspect. So balit, makalipas lang ng ilang sandali, Kuya Wing, agad ito nga nagbunot ng baril. Saka itinutok sa biktima at nag-leak na ito ng hold up, Kuya Wing. Oo. Dahil sa... Yes, Kuya Wing. Go ahead. Dahil sa takot nga ng biktima, ay napilitan umano ito ibigay sa suspect ang kanyang cellphone at pirang kinita sa pagtitinda. Matapos nito, mabilis na tumakas naman ang suspect sa krimen. Habang ang biktima naman ay agad naman na nag-report sa kalapit na himpilan ng pulisya. At ito nga sa sinagawang follow-up operations ng sinagawa ng Bacoor PNP. Na-restore mga suspect, Kuya Beng. At doon na rin na-discover na ang gamit nitong baril sa kanyang pang-hold up ay piki pala, Kuya Beng. Okay. Kasalukuyang na nakakulong ngayon ang suspect at naharap sa kasong robber hold up at paglabag
sa RA 10591 or 10591 dahil naman sa paggamit nito ng picking barrel sa naturang krimen na Kuya Weng. Oh, ito ay naghihimas-himas ngayon na Rias ang naturang suspect. At ito ay Kuya Weng, hindi na nagpaunlak ng naturang mga iba pang detalye ang suspect na ito. Kung kaya ang kaso na lang nito ay harapin na lang niya sa korte ang naturang kaso. Kuya Weng, samantala, Kuya Weng, may babati lamang ako. Binabati ko ang aking anak na si Christina Luto ay nagdiriwang na yun ang kanyang kaarawan, Hulyo 16. Happy birthday, anak. Okay, happy birthday dyan sa kay Christina Luto. Ayan. At Kuya Weng, ito ay may misaya ko para sa anak ko. Thank you, anak, for the love, sacrifice, encourage, and words of wisdom that you shared sa ating pamilya, facing the challenges of life at providing very hard of our family with opportunity resolved. Mula pa rin dito ako Arnold sa lalawigan ng Cavite. Ako si Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Ladulo to, nag-uulat para sa isyu ng lipunan with KBSR News, Radyo na, TV pa. Back to you, Kuya Weng. Maraming salamat. Okay, maraming salamat Kuyang Lando sa pag-uulat na yan. Oras pa natin na 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Samantala mga kaibigan, na 2 congressman na sinasabing guilty sa child abuse ang maaring mahatulan at makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon. Inatulan ng korte sa Tacom City sa Davao del Norte sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo at iba pa dahil sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Una rito noong 2018, inakusahan ang mga ito ng pagtransport ng 14 na minor de edad ng salugpungan na Tatano in Kagunugan Community Learning Center Incorporated. Gate ng Bayan Muna Rescue Mission ang kanilang ginawa kasunod ng militarisasyon ng eskwelahan at umano'y aerial bombings. Sa desisyon na may petsang July 3, 2024, hinatulan ng korte na mabilanggo ng 4 hanggang 6 na taon sina Castro, Ocampo at iba pang kapwa akusado ng mga ito. Pinagbabayad din sila ng kabuang 20,000 pesos para sa moral and civil damages ng bawat isang biktima. Ayon sa korte, walang balidong justification o authority ang mga akusado para kunin ang 14 na minor de edad palabas ng kanilang campus. Absuelto naman sina Pastor Edgar Ugal, Reverend Ryan Magpayo, Eller Ordiniza at Reverend Jory Jaime dahil sa kakabiguan ng prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Castro at Ocampo na kukwestiyonin nila ang desisyon ng korte. Samantala mga kaibigan, taas singil sa kuryente. Nako, magkakaroon ng dagdag pasanin ang mga power consumer dahil magtataas ng singil sa kuryente ang Manila Electric Corporation o Meralco ngayong Hulyo. Batay sa abiso ng Meralco, 2 piso at 15 sentimo per kilowatt hour ang madadagdag sa bill ng kuryente ng kanilang mga consumer. Ang dahilan naman ng pagtaas sa singil sa kuryente ay ang mataas na generation charges na sumingil ng 2 piso at 21 sentimo per kilowatt hour habang bumabalik na sa normal level ang singil ng wholesale electricity spot market. Dahil dito, ang mga customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ay madadagdagan ang bill ng 430 piso.
Para sa mga kumukonsumo naman nasa 300 kilowatt hour ay madadagdagan ng 645 pesos. At doon naman sa 400 kilowatt hour ay magiging 860 pesos ang dagdag sa bill. At ang mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour ay may dagdag na 1,075 pesos. Samantala mga kaibigan, sa bagyong Butsoy na ngayon po ay mahataw na nabuo na bilang low pressure area ang mga ulan na namataan sa silangan ng Mindanao at maaaring maging bagyo sa mga susunod na oras na tatawaging Butsoy, ikalawang bagyo ngayong taon. Bandang alas 3 ng hapon nang huling mamonitor ang LPA sa layong 400 kilometers silangan ng Davao City na sa pagtatayan ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA ay kikilos bilang bagyo patungong gitnang silangan o hilagang bahagi ng bansa. Kasabay din ito ang naranasang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong Martes, Hulyo 16, tinataya ng PAGASA na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, habang sa Hulyo 17 ay katulad na panahon din ang aasahan sa Caraga, Southern Leyte at Eastern Samar. Nag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at landslide o mga pagguho. Batay naman sa huling impormasyon mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, umaabot na sa 60,841 pamilya mula sa 11 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa ang apektado ng habagat. Tinatayang 130 na lugar naman sa Region 9, 10, 11, 12 at BRMM o BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang binaha, habang maraming mga bahay, infrastruktura, agrikultura at iba pang ari-arian ang nasira na aabot sa 21 milyong piso ang halaga. Samantala sa papaling mga balita mga kaibigan, ito po ay magandang balita sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga persons deprived of liberty o PDL. Dahil, ayan mga kaibigan, mamaya tutuloy po natin ito sapagkat sa mga pagkakataong ito mga kaibigan na meron na po tayong oras na 36 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Nasa kabilang linya po ang ating punong barangay ng Barangay Bagong Nayon. Diyan po naman sa lungsod ng Antipolo, si Barangay Captain Larry Onsacap. Magandang tanghali po at welcome sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasado Broadcasting Service at RMM News TV. Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Ayan. At syempre Kap, kami pa mamumusta dyan sa inyo pong barangay dyan po sa Bagong Nayon sa lungsod ng Antipolo. At alam ko po na kayo po ay matagal na pong punong barangay dyan sa barangay ng Bagong Nayon. Opo. Nasa ikatlong termino tayo ng panunungkulan at sa ngayon po, ang ating pong barangay, kasama po ang ating punong lungsod sa pamamagitan po ng Ops ni Colonel Ornido. Kami po ay busy at nalagay po kami ng mga barrier along Marcos Highway dahil naniniwala po kami na makakatulong po ito para sa daloy ng ating trapiko. Ayun, at good news po yan, Kap. Nagkakabalaan po ngayon. Opo. At ito po, Kap, alam ko po na ang iyo pong barangay isa sa mga malaking lugar din sa lungsod ng Antipolo. At kamusta po? Ano po ba ang mga pangunahing, sabi nga, source of income or living ng iyo pong mga kabarangay dyan sa Bagong Nayon? Dito po sa amin matatagpuan yung mga factory po ng recent, mga religious items po, mga Christmas bunting. Dito po yung ginagawa sa Barangay Bagong Nayon. At yan po yung ipagmamalaki po naming produkto po dito sa Barangay Bagong Nayon. Ayun. So, isa yan sa mga source of livelihood
na pinagkakakitaan po ng inyong mga kabarangay diyan sa ano. Diyan po ba sa barangay Bagong Nayon Kap, mayroon bang mga lugar pa na pwedeng sakahan o sakahin ng ating mga kababayan? Yung mga urban gardening pa pwede po rito. Pero bibihira na po yung mga bakanting lupa. At ito naman po yung mga pribado. Ito naman po yung mga pribado na medyo malalaking lupa. Sa ngayon po, ang amin pong mga kabarangay, inatututo po sila doon po sa programa po ng ating pamalaan na hapag. Kaya hinihikayat po natin na introduce po sa kanila yung new farming na ini-introduce din po ng Agriculture Office kung saan ang bawat pamilya po ay hinihikayat po natin na magtanim po ng sarili nilang gulay. Ayun, no. So malaking tulong din po kasi na magkaroon po ng mga backyard gardening na kahit na paano, instead na bibili pa sa palengke, malaking bagay din po na kung mayroon sariling mga tanim, yung ating mga kabarangay, upang hindi na po sila gumastos ng malaki doon sa mga pamilyang bayan. What about Kap yung tungkol sa problema natin? Alam ko naman na hindi lang po sa barangay Bagong Nayon yung problema po sa illegal na droga. Kumusta po ang inyong monitoring sa barangay po ng Bagong Nayon dyan sa lungsod ng Antipolo? Yan po ang isang maliit na nakakalungkot na parte ng ating buhay ng mga Pilipino. Nandiyan po yung illegal na drugs. At dito, wala naman po kami ditong mga malalaking sindikato o anumang sindikato dito. Pero ang inyo pong abang lingkod, may aminado na may mga gumagamit, may mga nagbebenta. At ito nga pong darating na linggo, magsasagawa po kami ng aming programa, mga ngampanya po kami, na talagang ipahayag po natin na ang droga ay hindi makakabuti sa isang tao. Bagkos, ito po'y makakasira sa pamilya. Nakakalungkot dahil doon sa mga balita na maraming nahuhuli at yung mga hindi naman nahuhuli, yun ang kumakalat naman po sa ating lipunan. Pero kami po sa Bagong Nayon ay hindi po kami mangingimi at hindi rin po kami mapapagod na mangampanya, lalong-lalo na nais po nating iligtas ang ating mga kabataan sa laban sa pinagbabawal na gamot. Ayun, na tama po yan Kap, dahil kadalasan naman ng mga nangyayari po ng mga nasasangkot na mga tao sa illegal na droga, alam ko na kadalasan yan hindi nagagaling mismo sa inyong barangay, hindi po ba? Yes po. Ito po ay galing sa labas, galing po sa labas. Kami noon po dito sa barangay, kamakailan lang din po ay nagsagawa po kami ng drug test para sa aming mga kawani. At lahat po ng maaring nasangkot, talagang kagyat na tatanggalin po natin yan. Ayun, yun ang magandang mga programa upang sa ganun ay hindi po pamarisa kung sakali may mag-positive po na mga kawani ng hindi lamang siguro sa barangay po ninyo Kap, sa iba pang mga tanggapan ng ating pamahalaan, dahil kung malalaman nga naman ng ating mga kababayan na yung pala sa isang barangay ay meron palang kawani ng ganun, ay makasisira po sa imahe sa kabuuan po ng pamunuan ng bawat barangay. Ano po? Yes po. Kamakailan din po ay nagsagawa po ng training seminar sa pamamagitan po ng Liga ng mga Barangay. Nire-reiterate po yung sipag po natin. Yung bida, yung barangay iwasan ang bawal na gamot. Ayun, talagang pinagdidiinin po ng ating pamahalaan na i-introduce po natin yon, yung programa pong yon. Kumusta po ang inyong mga pagkikipag-ugnayan sa ating pong hanin ng pulisya sa lungsod ng Antipolo, lalo po sa kampanya po sa laban sa illegal na droga Kap? Very cooperative naman po ang ating kapulisan patungkol sa kampanya po natin sa pinagbabawal na gamot. Usually naman po, natatawag naman po tayo para sumaksi doon sa mga na-operate nilang mga kababayan po natin. Ay oo, kasi kailangan din po doon sa inventory, kailangan po kasi ng isang elected official, either yan po ay punong barangay o kaya kagawad, na available po doon sa inventory na kinakailangan po sa pagsampa laban sa mga nahuhuling individual o grupo man sa korte na gumagamit po o nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ano po? Opo, tama po yan. At wala pong magandang idudulot ho nun. Sira na ang buhay mo, sira pa ang pamilya mo, sira pa ang lipunan mo. Kaya dapat magkaisa po tayo para labanan po ang pinagbabawal na gamot. Ayan, at napakaganda po ng mga programa nga Kap Larry Onza
dyan sa Barangay Bangong Nayon sa lungsod ng Antipolo. Kap, ngayon po ay panahon po ng tagulan at minsan mayroon pa mga problema pang kalusugan. Ay kumusta po ang programa pambarangay doon po sa health program po ninyo? Tama. Patungkol po sa nung maparapit na pong tagulan o kasalukuyan po nating nararanasan mo ngayon, ang bagong namin po, binabantayan po namin yung mga prone po namin sa dengue. Yung 2 sitio po namin, prone po yun. Medyo mabuntok po kasi, madahon, alam naman po natin yung lamok. Ano po, ready na po kami, handa na po kami na magsagawa ng misting, ng fogging. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa City Health kung anong status po ng aming barangay. Kung meron na po bang biktima o wala pa, handang-handa na po ang Barangay Bagong Nayon. Ayun, at syempre kailangan po may educate kaplare yung mga kababayan po natin dyan po naman sa paglaban at maiwasan yung mga sakit sa paligid, lalo na po yung nabanggit po ninyo, yung dengue. At syempre, mayroon po din pong mga pangyayari, lalo po sa mga area na minsan mababa po ang lugar, na naiipunan po ng tubig at ang kapatid po kasi ng dengue, yung malaria. Well, tama po yun. Nasa public address po namin yan. Nasa public address. Umiikot po yung truck po natin pag-akot ng basura. Nandun din po, nakalagay po yung alaala. Maririnig po nilang aking boses na nangangampanya tayo na magsagawa ng paglilinis tuwing ikatlo po ng hapon. Sa ating mga paligid, bawal pong gamitin ang mga gulong na pabigat at itaob po natin yung mga bote o mga lata na maaring pangitlugan po ng lamok. Nandun po sa ating public address. Araw-araw po yan. Ayun. So, aware na rin pala yung ating mga kaubayan sa iyong mga programa, lalo po sa aspetong pangkalusugan. Kap, isa rin po sa mga kaugnay na mga palatuntunan po natin dito sa ating kasadong ugnayan sa barangay ay ito po mga educational program. Kumusta po ang inyong barangay at ilan po mga public schools, elementary and high school sa nasakop po ng inyong barangay, Kap? Sa ngayon po, nag-iisa po ang amin pong elementary school, ang Bagong 9-1 Elementary School, na meron pong humigot kumulang sa 9,800 ang laki. mag-aaral. Ano po? Kamakailan lang din po nang sagawa na kami ng pagpupulong para po dun sa dali ng trapiko. At handang-handa na rin po kaming makipagtulungan sa ating school. Actually, winelcome mo natin yung bago nating principal dito sa Bagong 9-1. At ang inyo pong ang lingkod kasama po ang sangguniang barangay ay patuloy na susuporta po sa ating elementary school. Meron po din po kami dito mga privado, mabibilang din po natin at sila naman po ay madalas makipag-ugnayan sa ating barangay. Ayun, tama lang naman yun, kailang gagawin bilang kayo po yung ama ng barangay at siyempre yung pagkikipag-ugnayan din po nila, mga paaralan, pribado man yan, at lalo po sa ating mga public schools na nalalapit na po yung pagbubukas. Alam ko itong July 29 ay simula na po ng pasukan ng mga kabataan. Yan po ba sa lugar ninyo, Kap? Mayroon bang mga lugar na medyo binabaha, halimbawa pag malakas ang mga pag-ulan? Yung mga lugar po namin dito ay mga ilang sitio po namin. Hindi naman po totally binaba. Lamang kung malaki po ang talagang bulyon ng tubig, apektado po sila. Kami na po ay natutuwa sapagkat dun sa programa po ng ating nasyonal na pamahalaan, yung flood control na inaisagawa na. Kaya umaasa po ako na malaking tulong po yon para dun sa mga lugar naming mabababa, hindi na po namin maranasan na mabaha. Oo, kasi nalala ko yung mga nagdaang panahon nang magkaroon pa ng bagyong Undoy. Naku, talagang halos lahat ng mga barangay na apektuhan po sa lungsod ng Antipolo. What about Larry Unsa? Yung iyong pong pangangalaga sa ating inang kalikasan. Alam ko ang inyong lugar, marami pa rin mga punong kahoy dyan. Paano pong ginagawa po yung mga proteksyon sa ating mga sa environment po natin? Katulad po ng pag-iikpit po ng ating pamalaan, nire-regulate po natin yung pagpuputol po ng mga puno, lalong-lalo na yung mga Philippine trees po natin, mga indigenous trees po natin. Meron po ang mga tanod po naman po natin ay nagro-ronda, umiikot. Nandali lang, ba't medyo balikan natin. Si Kap, Larry, medyo nagkaroon lang ng konting problema yung linya po ni Kap Larry. Balikan po natin yan. At siguro, maya, ayan, yan siguro. Okay, Kap, magandang tanghali muli. Nagkaroon tayo ng interference sa ating linya. Ngayon pong napag-uusapan na pa natin dahil napakahalaga po
na mapangalagaan po ng bawat barangay yung mga ganitong mga programa sa environmental protection po ng bawat lugar po. Yes. Yes po. Kami po ay maigpit na nagre-regulate sa pagpuputol po ng mga puno. Ano po? At ikalawa, ano po, ay yung lugar po namin, yung reclassification po namin, meron po kaming quarry site. Ayun, oh. Din po kaming nakikipag-ugnayan sa ating pamalang lungsod maging sa DNR para mabantayan yung mga protektadong lugar. Ayun, no. So, napakaganda po ng mga programang ito sapagkat napapanahon lamang lalo po ngayon na panahon po ng tag-ulan ay talagang mabantayan yung paligid doon sa anumang mangyayari, lalo po yung mga dalis-dis, yung mga tabing sapa o ilog na maaaring wala na hong proteksyon na manggagaling po sa mga puno, lalo po sa mga puno ng kawayan. Yes po, yes po, yes po. At kami rin po yung nagsasagot ng mga pagtatanim ng ating mga kawayan along Tamias River. Kasama po kami dyan na nagtatanim at pinapangalagaan po natin yung mga naitanim na po nating mga kawayan. Ayun, at very well said, Kap Larry Unza. At siguro ito yung huling katanungan ko na lamang dahil ito po naman ay palagay ko hindi na ho bago. Kay Kap Larry Unza, ito pong memorandum circular ng DILG kaugnay po sa mga road clearing. Ito po yung pagtanggal sa mga obstruction sa mga kalsada o mga sidewalk o mga pathways o saan pang lugar. Kumusta po ang bagong nayon diyan sa lungsod ng Antipolo sa programa po ninyo tungkol po sa memorandum circular ng DILG, Kap? Lalo po nating pinapigting ang kampanya po natin. Nagsasagawa po tayo ng clearing along Marcos Highway. Ano po, inaaraw-araw po natin. Thrice a day o 4 times a day natin pinapasyalan yung mga lugar po natin na alam nating pinepestuhan ng mga kababayan natin gustong magtinda. At ito'y panawagan na rin po na huwag na rin po tayong bumili sana doon sa mga manininda na nandiyan dito lang sa may mga kalye. Bagkos magtungo tayo doon sa mga legal na nagbebenta ng anumang produkto. At nananawagan na rin po tayo doon sa mga kapatid nating mga Muslim na mahilig magtinda na iwasan po nating magtinda sa mga lugar na ipinagbabawal po ng ating pamahalaan. Ayun, at Kap, binabati ka ng aming publisher at station manager si Kuyang Alan Bordios. Good morning, Kap Larry Unza. Congratulations po. Binabati ka po ng ating publisher, Kap. At dito po sa mga programa po ninyo, palagay ko naman, kung meron pa kayong maidadagdag, Kap, na announcement o anumang mga programa pa na hindi ko po naitanong, nasa iyo po pagkakataon, Kap Larry Unza ng Barangay Bagong Nayon, lungsod ng Antipolo. Sapagkat kinikilala po ang Barangay Bagong Nayon, consistent po tayo as lupong taga-Mamayapa awardee at naging regional winner na rin po tayo. Mas maigi po na ang bawat sigalot ng mga magkabarangay ay tinatapos po sa barangay para maiwasan na po natin ang dumulog pa sa hukuman. Yan po ang isang tinutukan po natin, ang ating pong peace and order. So muli po ang inyo pong abang lingkod kay Sir Alan, ating publisher. Magandang araw at sa inyo pong lahat dyan. Pagpalain po tayo ng dakilang. Ay, Kap, may pahabol pa dito na nabanggit po kasi pagiging awardee ng Barangay Bagong Nayon, regional level. Ibig sabihin talagang hindi na hobero. Ito po yung pahabol na tanong, Kap. Ito po ay siguro para sa kabatiran po ng lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood siya ngayon, ay ang kanilang katanungan, otorisado po ba ang isang barangay administrator na magdinig sa isang usapin na pambarangay sa magkabilang panigman? Ang sabi po ng batas, ang pwede mong mag-mediate lamang ay ang punong barangay. At pagkatapos po ng 15 araw, pagka hindi po naayos ng punong barangay, bubuuin po ang pangkat tagapagkasundo. Siguro kung sakali na namagitan ang administrator o barangay administrator, at nagkasundo, okay lang po yun. Pero kung may question po sa kamila magkabila, ay mag-question po sila doon. Sapagkat hindi po binibigyan ng karapatan ang administrator na mamagitan sa mga usaping itinutulog sa barangay. Ayan. Thank you very much sa ating concern na nagpaabot ng kanyang katanungan. Maliwanag po nabanggit ng ating punong barangay, Larry Unza, ng
Barangay Bagong Nayon, lungsod ng Antipolo. Kap, maraming salamat po at alam ko na very hectic ang inyong schedule sa buong araw. Halos wala kayong pahinga, tanghali na, hindi pa kayo kumakain. Maraming salamat po sa inyong oras na naibahagi sa programang Isyu ng Lipunan. Ayan mga kaibigan, si Barangay Captain Larry Unza ng Bagong Nayon, lungsod ng Antipolo. Congratulations! Mantakay mo, original level, ang kanilang lupong tagapamayapa. Kaya yun po sinasabi natin, napakahalaga po ng anumang mga programa pambarangay na direktang nalalaman natin doon mismo sa mga namumuno kung ano ba ang talagang nararapat gawin ng isang pamunuan. Kasi meron hong nakarating po sa programang Isyu ng Lipunan at dito sa Kasado Broadcasting Service, sa grupo po ng Kasado, at ang nagdinig ng usabing pambarangay, isang barangay administrator. So malinaw po yung sinabi ni Kap Larry Unza ng Barangay Bagong Nayon na hindi po panahintulutan ng batas. Batas ho. Kaya lang, okay lang sana kung maiaayos yung problema. Pero ganun pa man, ay hindi po, ibig sabihin po, ay hindi po otorisado na humarap. O pwede siguro humarap ang barangay administrator kung iaayos niya yung schedule ng pagharap ng magkabilang panig. Ano ho? Pero para magdesisyon na kung sino ang tama at sino yung mali, ay siguro ay hindi ho nararapat ang isang barangay administrator. 55 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali at kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Isyu ng Lipunan. Isyu noon, isyu ngayon, isyu magpakailanman. Mas malinaw na po yung mga ganyang mga pronouncement, direkta mismo sa nakakaunawa, nakakaintindi at nakakaalam sa mga batas, lalo na po yung nasa ilalim ng Local Government Code of the Philippines 1991. Kaysa doon sa mga minsan may nagmamarunong, mga kaibigan, yung pala ay hindi naman nararapat na sila ay makialam sa usaping pangbarangay, lalo po kung hindi nagkakasundo yung magkabilang panig, mga kaibigan. Kaya dito sa mga ganitong pangyayari, kailangan po talaga na mag-ingat. Mag-ingat po yung mga kawani sa barangay, anuman po ang inyong tungkulin, lalo po kung mayroong dinidinig na usaping pangbarangay, na ang nararapat lamang dyan, malinaw po yung nabanggit ni Kap Larry Unza, ng punong barangay ng Barangay Bagong Nayon, lungsod ng Antipolo, na hindi ho at wala po sa batas na binibigyan ng karapatan na mamagitan o mag-ayos ang barangay administrator. Kaya nga merong lupong tagapamayapa, lupong tagapagkasundo. Hindi ba? Yan ang dapat doon. Hindi yung ano lang yung gustong palabasin dahil malakas yung complainant sa barangay, okay na. Kahit barangay administrator ay pwede nang manghimasok. Parang binabypass yung karapatan ng barangay kapitan at ganoon din yung mga barangay lupon o barangay justice, mga kaibigan. At alam yan ni Kuyang Alan Bordeos tungkol sa mga legal na pamamaraan dyan. Kaya napakahirap at napakasilan po kasi ng mga, kahit ngayong kagawad, hindi pwede mag-alam dyan sa usaping pangbarangay, Kuyang Arnold Hindi ba? Sapagkat iba ang trabaho ng kagawad, iba ang trabaho ng lupon, at iba rin ang trabaho ng administrator. Ayan, tingnan natin si Kuyang Jun kung ano naman nangyari dyan sa kanyang kinaroroonan. Ito, mag-asawa. Sigurado ka mag-asawa ito Arestado sa bypass operation dyan sa lungsod ng Quezon. Ang report mula kay Kasado Patrol number 40, Jun Santos Edad. Kuyang Jun, standby. Kasado Patrol Report. Okay, Kuyang John, kung nakaready ka na, please come in. Okay, ready na po. Kasama ko yung diyan lang. Go ahead with the report.
Go ahead. Yes, arestado ang mag-asawa sa bypass operation sa gabi ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Health, Quezon City, sa pamumuno ni Police Captain Will Gonzales, Itisio, sa pangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Romel Abinido, Station Commander. Nakilala ang dalawang suspect sina Abigail Salis, 28 anyos, alias Abi, at Gerald Gaban, 38 anyos, ang dalawa kapwa mga residente ng Barangay Santo Lucia, Novaliches, Quezon City. Na-recover ng mga operatiba mula sa dalawang suspect, 5 sirasong plastic sasit ng hinalang sabo, isang cellphone, isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Ang nasabing duga may timbang na 15 gramos at sa halagang 102,000 pesos. Nangyari ang nasabing bypass operation ganap na kung alas 8 ng gabi sa kabaan ng IBC Road, Batasan Hills, Quezon City. Naharap sa kaso ang paglabag ang dalawang suspect, Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Mula rito sa Quezon City, ako si John Sartosdad, Patrol 40, nag-uulat gabay at patnubay ng CBS RE News Garina. Sige pa, balik tayo Kuya Hawel. Okay, maraming salamat, Kuyang Jun. Ayan, oras po natin mga kaibigan, 1 minuto makalipas ang ika-1 ng tanghali. Kayo po ba na ng halian na? Ano po ba yung inyong ulam ngayon pong araw ng Martes? At kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa patuntunang issue ng Lipunan pang Martes na edisyon. Ituloy po natin yung ating balita kaugnay sa ito po ay good news doon sa mga persons deprived of liberty. Ayan. Nagkaroon ng kasunduan ang mga ahensya ng pamahalaan sa layong pangalagaan ang kapakanan ng kalusugan ng mga bilanggo sa lahat ng pasilidad sa bansa. Nilagdaan sa pangunguna ni na Health Secretary Teodoro Herbosa, PhilHealth General Manager Emmanuel Ledesma, Bureau of Jail Management and Penology Director Ruel Rivera, DILG Undersecretary Serafin Barreto, Justice Undersecretary Dio Marco at Bucor Director Gregorio Catapang Jr. ang Joint Administrative Order o JAW na nagtatakda ng National Policy on Promotion and Protection of Health and Jails in jails, prisons, custodial facilities, and other places of detention. Sa naturang Joint Administrative Order, bibigyan ng atensyon ang kalusugan ng mga bilanggo. Kaugnay nito, tiniyak ni Katapang ang 24 na oras serbisyong kalusugan sa persons deprived of liberty. Salig sa JAW, otomatikong kasama ang mga PDL sa National Health Insurance Program at kapwa kwalipikado rin sa PhilHealth Package alinsunod sa Universal Healthcare Act ng gobyerno. Makatatanggap ng bakuna kontra COVID-19, influenza, flu at pneumonia ang mga PDL, operasyon sa mata, mental health seminar, tuberculosis test, pagbibigay kaalaman sa cervical at breast cancer at marami pang ibang bukod sa ospital at infirmary services. Congratulations! Diyan sa nasabing Joint Administrative Order mula sa BJMP, sa Department of Health, PhilHealth at maging sa Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Correction. Kasi talagang napakahirap po ng mga kalagayan ng ating mga nasa bilangguan, mga kaibigan. Hindi ho biro, mayroon mga pagkakataon at madalas may mga namamatay po sa mga bilangguan dahil sa dami. Nagsisiksikan at syempre yung pong pagkain talagang hindi po sapat sa kanila sa araw-araw. Oras mga kaibigan, 3 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. At ang time check na yan, handog po sa atin ng Gold 9 Plus Probiotics, benefits effective in preventing
serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold 9 plus probiotics all natural extract includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, ashitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangosteen. Gold 9 plus probiotics, official endorser, Dr. Ariel Baira. Asian Best Innovative Company of the Year. Yan po naman ang Gold 9 plus probiotics. At siyempre mga kaibigan, binabati ko rin ng magandang tanghali ang grupo. Ito po yung isa sa mahusay, magaling na naging official po ng ating Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Marines, si retired Colonel Ariel Kerubin. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Saan po ng inyong mga mahal sa buhay. Ayan, retired Colonel Ariel Kerubin. At nung mga nagdaang araw, naimbitahan po kami ito ni Colonel, yung grupong Kasado Media Group. Yan po sa Quezon City. At talagang mga programa at dumating doon na Kuyang Arnold, iba't ibang mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, mga retired generals at mga retired general din mula pa naman sa Philippine National Police. So ganun po, karami yung mga naimbitahan doon sa isang kainan. Ano po? Nakakatuwa. Alam niyo mga kaibigan, matagal na po na marami ang nag-uudyok dito kay retired Colonel Ariel Kerubin na pumasok sa larangan ng politika. Eh bakit ka naman na hindi? Kasi yung mama ay meron namang kapasidad, may kakayahan na pumasok at magpasunod, magpatupad at magbalangkas ng mga batas. Ano, lalo po may kinalaman po sa ating Armed Forces of the Philippines. Kasi may mga nalala ko, Kuya Arnold, dati may mga senador tayo na nanggaling po sa Armed Forces of the Philippines, pero wala naman tayong makitang konkreto na naging ambag para ma-modernize, makatulong ng malaki sa ating modernization program ng Armed Forces of the Philippines, at ganun din po sa iba pang mga programa ng gobyerno sa ating mga mahihirap at sa mga maliliit nating mamamayan. Kaya dyan kay retired Colonel Ariel Kerubin, sir, saludo po ang programang issue ng lipunan sa inyo. Sampo ng inyong mga kaagapay dyan sa inyong grupo. At syempre, sa pa rin home issue mga kaibigan na talagang kailangan din bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Dahil batid naman po natin na sa panahon ngayon, panahon ng La Nina, ito po yung asawa ni El Nino. si La Nina, kamag-anak po ni El Nino, mga kaibigan. At pag panahon ng El Nino ay talagang tagaktak ang pawis. Talagang kung wala kang maraming mainom na tubig, talagang wala nang ipapawis sa katawan mo. Pag La Nina naman, lahat ng baha, aabutin po natin. Kagaya po nung nangyayari ngayon dyan sa bahagi ng Mindanao. Dahil 4 patay sa landslide. Mga kaibigan, 4 katao. Kabilang na ang 2 bata sa magkahiwalay na landslide. Bunsod ng walang tigil na pagulan, dala ng habagat sa Zamboanga City. Ayan, sa Zamboanga. Buenas tardes, senyoras. Kinilala ng Dr. Elmer Apolinario, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga nasabing biktima na sina Leonilo Moret, 47 anyos, anak na si Justin, 10 taong gulang, Maika Ortega, 26 anyos, at anak na si JM, 6 na taong gulang. Ang mga biktima ay nakatira sa magkahiwalay na sitio sa barangay Pamukutan, Zamboanga City. Ang mag-amang Moret ay tinangay ng mudslide patungo sa ilog sa kasagsagan ng malakas na ulan at na-recover ang mga bangkay sa ibang mga barangay.
Ang mag-inang Ortega naman ay nadaganaan ng mga bato at putik matapos matabunan ang kanilang bahay at kinakailangan gumamit ng excavator para makuha ang mga bangkay. Dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat na nagsimula pa noong Biyernes ay nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala sa 30 barangay at maraming mga bahay ang nawasak at nasira dahil sa tubig baha. Naku, dyan po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa dalisdis ng bundok, mag-ingat po mga kaibigan doon po sa mga malakas na ulan dahil kadalasan po nagkakaroon po ng mga mudslide o kaya landslide. Kadalasan po kasi ng kabundukan ay wala na hong mga malaking punong kahoy. Ayan. At speaking ang punong kahoy, binabati po natin ang Provincial Environment and Natural Resources Office, si Penro Ramil Limpiada ng Penro Rizal. Dahil mayroon pong mga nakumpiskang tablon. Ito po yung mga kahoy na ginawa ng tabla. Kuyang Arnold, makakapal po ang kapal ng tablon, yung sukat niya at malalapad ng mga kahoy. Congratulations! Ito po ay joint effort ng DNR Penro Rizal at ng National Bureau of Investigation. Ayan, ho. Kasi marami pa rin ho, maraming mga kababayan tayo na gustong magpalusot ng mga kahoy, mga illegal na pinutol na mga kahoy, isasakay sa mga pribadong sasakyan. Malas lang pag kayo ay natsambahan, kagaya po na nangyari na yan, na nahuli po yung mga kahoy na yan, na iniwan siguro, nakatunog yung, kung sino man yung mga may-ari ng mga tablon na yon, nakatunog siguro, baka magkakaroon ng operation yung DNR at ganoon din yung NBI. So iniwanan yung mga malaking tablon, mga kaibigan, at malalapad. Aba, yung isa, hihal kasing lapad ng lamesa, mga 4 feet ang lapad. Ang kanyang lapad ng kahoy na yun. Mga kaibigan, gaano kalaking puno yun kung mga 4 feet ang lapad ng puno ng kahoy? Gaano kalaki yung diameter nun? Kaya congratulations dyan sa Penro Rizal, kay Penro Ramil Limpiada, sir. At syempre, at ang ating pamahalaan ay nagsisikap po na makapagtanim ng mga punong kahoy, maging yung mga kawayan, sapagkat malaking tulong po bilang proteksyon para hindi mabilis na gumuho ang mga lupa, mga kaibigan. Nangyayari, pag wala mo na pong mga punong kahoy sa paligid, sa kabundukan, ano ho ang maasahan na proteksyon? Ay syempre, pagka nabasa pa ng husto at patuloy na pag-ulan, naturalmente mga kaibigan, magkakaroon po ng landslide ang isang bundok. At pagkatapos may mga bahay po sa paligid nito, ayun na. Ang mga pagguho ng kabundukan, ng mga lupa sa kabundukan, ang dahilan ng kawalan na ng mga punong kahoy. Kaya napakahalaga po na programa ng ating Department of Environment and Natural Resources na magtanim po ng mga punong kahoy. Lalo na po mga kaibigan, napakahalaga ng proteksyon na nabibigay ng mga tanim na kawayan sa mga tabing ilog. Sapagkat ang kawayan, kapag yan po ay nabuhay, napakarami pong ugat yan. At yan po ang humahawak upang yung mga lupa ay hindi basta na lamang gumuho at matangay ng mga ulan patungo sa mga ilogan, patungo sa lawa ng Laguna. Kaya nga lamang, mga kaibigan, sa kasalukuyan, marami na hong mga lugar sa buong bansa ang talagang halos wala na tayong makitang malaking mga punong kahoy dahil sa illegal logging. Di ba? So, kailangan doblehin ang mga monitoring ng DENR at paigtingin yung kampanya laban sa illegal logging.
Kaya nga kadalasan mga kaibigan, nangyayari na kapag kayo ay nagtanim ng kahoy o anumang uri ng punong kahoy, at pagkatapos kahit sarili ninyong tanim, hindi ho ninyo basta pwedeng putulin, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Hindi ho siya kagaya ng palay na kapag kayo ay nagtanim at yan ay namunga, hindi na ho ninyo kailangan mag-abiso o kumuha ng permiso sa Department of Environment and Natural Resources o DENR o maging sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng bawat lalawigan. Yun po ang pagkakaiba doon sa mga tanim na kahoy. Ano ho? Sapagkat kung kayo po ay magtatanim, ang paliwanag po ng DENR kung bakit lahat ng mga punong itatanim, maging sa inyo pong mga bakuran ay kailangan po ninyo iparehistro dahil kapag yan po ay dumating ang panahon na kinakailangan po ninyong putulin, yan po ay nakarecord sa DENR na kayo ay nagtanim, sabihin na natin sa loob ng 25 taon, na inyong tinanim ng punong kahoy at kailangan na ninyong putulin, pupunta rin po kayo sa DENR, pakikita po ninyo ang inyong record na inyong narehistrong punong kahoy kung ilang peraso po yun, at yung panahon na kailangan pa ninyo magputol ay hindi na ho kayo mahihirapan na kumuha po ng permiso. At least alam na po ninyo kung bakit. Yun po ang kaibahan ng kayo po ay nagtanim ng kamuting kahoy, kayo po ay nagtanim ng mais, kayo po ay nagtanim ng palay. Kasi pagkakahoy, lalo na po pagkanaran ako, napakabigat po ng parusa niyan. Hindi ho basta ninyo mapuputol lang ganun-ganun lang kadali. Kaya nga sarili mo ng lupain. Halimbawa, sabihin na natin meron kang 5 hektarya, nagtanim ka ng halos 100 iba't ibang klase ng puno, mga kaibigan. At pagkatapos hindi mo na-rehistro yan sa DENR ng mga itinanim mong puno, at dumating ang panahon na yung pinagpuputol, aba ay yung mga kapitbahay mo ay nakakaintindi, inireklamo kayo ngayon sa DENR. Eh man na rin mga naman ninyo mga kaibigan, sarili nyo ng tanim, kayo pa ang makakasuhan. O, di ba? Dahil wala ho kayong permit. At hindi po ninyong naiparehistro yung inyong mga itinanim na mga puno. Kaya napakahalaga kung kayo po ay may malawak na lupain at ang plano ninyo ay magtanim ng mga punong kahoy na po pwede po ninyong ibenta pagdating ng panahon, ang kailangan lamang po ninyong gawin ay iparehistro po ninyo yung mga kahoy na inyo pong mga itinanim upang may karoon po ng record ang DENR at ang particular na tanggapan ng DENR yung PENRO at maging sa SENRO. Yung City Environment Natural Resources Office. Ayan. Magandang tanghali sa lahat, mga kaibigan, at happy watching, happy listening, happy viewing. Yan pa naman kay Grace Medrano, Rolia Baldostamo. Ayan. Magandang tanghali, ma'am. Kay Jeromski. Magandang tanghali. At happy birthday nga pala dyan sa anak ni Kuyang Lando. Siya po ay 23 taon na ngayong arawan na ito, July 16, kay Christine Loto. Ayan, happy birthday, Tintin. May you have many more birthdays to come. Ang pansit at saka yung ice cream. Bakit uwak ang... Guro, grabing uwak to ah. Ayan. Pati uwak gustong kumain ng ice cream. Oras po natin mga kaibigan, 17 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon at kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang issue ng lipunan ngayon pong Martes. Mga kaibigan, July 16. So alam niyo ba mga kababayan, dahil isa po sa programa ng ating gobyerno na palakasin ang ating agrikultura. Siyempre, pag pinag-usapan po natin ang agrikultura, iba-iba pong mga pananim ang kinakailangan nariyan. Hindi lamang po sa pagtatanim ng palay. Siyempre, pag agricultural products, kasama na po dyan ang kamote, kamuting baging, kamuting kahoy, mais, at iba pang mga root crops, mga kababayan. At alam nyo ba, mga kaibigan, na humihirit pala
ng 200 bilyong piso kada taon ang National Irrigation Administration. Bakit? Ito pong NIA, National Irrigation Administration, ito po yung katuwang ng ating Department of Agriculture. Sapagkat yung mga lugar na wala hong irrigation na supply, ang tubig, na patubig, yung mga taniman, ay wala hong magandang ani kadalasan. Ano ho? Yung mga umaasa lamang doon sa ulan at naghihintay lamang sa panahon ng tag-ulan, ay kadalasan ito po yung mga magtatanim natin, mga magsasaka na lugi. Kaya nga mga kababayan, sinasabi na dapat tutukan ng ating pamahalaan para magkaroon ng maayos na pagtatanim ng ating mga magsasaka. At yung ating mga kababayan naman, at sa susunod na Lunes, ngayon darating na Lunes mga kaibigan, sapagkat Lunes po kahapon, ay magkakaroon po ng State of the Nation Address yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba ang mayroon na sa loob ng 2 taon na kanyang panunungkulan? Bagamat yung iba ay hindi pa rin ho kontento sa nangyayari dahil unang-una sa mga bilihin po natin. Hanggang ngayon talagang sakal na sakal sa taas ng presyo ng mga bilihin, mga kaibigan. At dito, sinasabi nga na umihir ng National Irrigation Administration na UNIA ng 200 billion as in baboy na budget. 200 billion, can you imagine? Gaano karaming pera yan? Ang laki ng budget pero laging tuyot ang lupa ng ating mga magsasaka. Ano kaya? Mayroon kayang kumikita dyan sa ganyan mga budget ng ating pamahalaan? Oh, di ba? Kasi mayroong mga programa ang NIA, mga proyekto na hanggang kanal lang. Pagkatapos na magkaroon ng kanal, wala namang dumadaloy na tubig. Ano mangyayari doon sa kanal? O, hindi napupuno ng damo. O, mga kaibigan. Oras pa natin, 21 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ayan po ang kailangang tutukan para magkaroon po tayo ng food security. Ano pong mga programang kailangan ng gobyerno natin? Unang-una, gaano ba kalaki ang pondo na kinakailangan ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, para magkaroon tayo ng food security na tinatawag sa ating bansa? Ay kung ano nangyayari, patuloy nga ang importation ng ating pamahalaan na pagkatapos yung tarifa ay sinasabi bababaan. Kaya nga merong protesta dyan na grupo na bakit kinakailangan ibaba yung tarifa na babayaran ng mga importer. At pagkatapos ang makikinabang yung mga importer nga naman. Dahil bababa ang kanilang babayaran sa gobyerno, gayong ang kikitain nila ay mas malaki. O, di doble kita. Nakaminus na sa bayarin, lumaki pa ang kita sapagkat sila magbebenta ng mga commercial rice at imported rice kung saan manggaling bansa yan. Di paano na yung ating mga magsasaka? Kawawa naman. Lagi lang kawawa si Juan de la Cruz, mga kababayan ko. Napakahirap po, hindi ho biro ang magtanim. Kaya ngayong kanta, yung awiting magtanim ay di biro, ay talagang alam ni Kuyang Alan Bordesian at Kuyang Arnold at saka ni Kuyang Lando. Sapagkat napakahirap po magtanim ng palay. Ano ho? Mula sa paglilinis ng paghahasikan, ayan ho, paghahasikan. Yung po yung pagtatamnan ng mga butil ng palay, yung isasaboy, yung butil ng yung binhi. O, di ba? At pagkatapos na malinis yung isang bahagi ng taniman ng palay, ay lilinisin muna yan, sasabuyan ng palay hanggang sa ito ay umusbong. At pagka yan ay nasa sapat na ang laki o taas, ay pwede na uli siyang ilipat. Ayan, itatanim na siya doon sa regular na taniman na ng palay. So matrabaho kumbaga. At ilang buwan ang paghihintay
depende ho sa uri ng palay o binhi. Ngayon, kung medyo mas moderno ng palay na yan, ay 3 buwan, makakapag-ani na. Kung yan po naman ay masusustain yung paglaki ng palay, ano ho. Pero kung wala naman ng irigasyon, walang patubig na supply doon sa nasabing palayan at maghihintay lang kung kailan bababa yung tubig, ulan, mga kaibigan, mula sa kaulapan, mula sa kalangitan, ay talagang mahihirapan nga lumaki yung mga palay. Ano ho. At kadalasan doon sa mga tanim na palay na hindi ho nagkakaroon ng maayos na patubig, pagka namunga, kadalasan kukunti lamang yung may laman na butil. At kadamihan dyan ay ipa. O ano makinabang sa ipa? Ay di gagawin na lamang uling abuno doon sa lupa. Ay sa ngayon mayroon pong programa ang gobyerno natin na magbibigay ng scholarship doon sa mga mag-aaral sa mga agricultural na kurso. Kasi talagang halos ngayon, Kuyang Arnold pag ang mga kabataan natin, parang wala nang masyado nag-aaral sa agrikultura, ano ho. Kasi nga naman, napakaganda kung ikaw nakatapos sa ibang kurso, na ikaw ay nasa opisina. Hindi ka na magpuputik ang paa at yung kamay. Hindi ka na mabibilad sa arawan. Pero napakalaki po ng ginagampan ng papel ng ating mga magsasaka. Sapagkat unang-una ang ating bansa, tayo, ay dumidepende ho talaga tayo po. Ang ating pagkain ay ang bigas na galing po sa palay. Ano ho? Yan po pinaka-staple food natin, mga kaibigan. Kaya minsan kahit wala kang ulam, basta meron kang kanin, pwede na. Ano ho? Yan po, mga kaibigan. Na dito malaman natin sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan na ba, gaano na ba kalayo. Sapagkat, kung naalala po natin pare-pareho, noong nangangampanya ng way back 2022 election, na bibili ang ating mga kababayan at bababa sa 20 pesos ang kilo ng bawat bigas, ay 2 taon na ho ang makalipas, mga kaibigan, asaan? Di ba? Asaan yung 20 pesos per kilo na bigas? Yun po ang kadalasang katanungan mga kaibigan ng ating mga kababayan. Kaya papaano maiibsan? Ngayon, naglunsad sila ng kadiwa para makabili ng mas murang halaga ng bigas na halagang 29 pesos. Kaya lang limitado. At ilang lugar lamang ang mayroon nito na kadiwa. So asaan yung iba? Para mga nangyayari, piling-pili. Piling-pili lang yung lugar na bababaan ng supply na bigas na yan. Paano naman yung iba na gusto rin makabili ng mas mababang presyo ng bigas? Kumakain din naman sila ng bigas, mga kaibigan. Kaya yun po sinasabi natin na lahat ay nangangailangan. Walang hindi, mga kababayan ko. Can you imagine sa ngayon, ang halaga ng 1 kilo ng kamote, mayroon pang pagkakataon na mas mahal pa sa bigas. Ang 1 kilong kamote, mga kaibigan. 60 pesos, 1 kilo. Samantala sa bigas, kahit 50, makakabili ka. Gaano kataas na ang presyo ng kamote? Samantala dati, kung halimbawa makakabili ka ng 30 pesos ang 1 kilo ng bigas, ang kamote halos 10 piso lang o 15 pesos lang ang halaga ng bawat kilo. Ngayon po ay 60 pesos mayroon kamote, kaibigan. Mas mataas ang presyo ng kamote kaysa sa bigas. Para nagpalit na. Baliktad na yata, mga kaibigan. So ito po ang kinakailangan tutukan ng mga mahuhusay na naandyan sa kabinete ng ating Pangulo. Kung kayo ay naka-assign sa agrikultura at kayo ay naka-assign sa NIA, anong mga programa ang inyong kinakailangang gawin? Sustainable program ang kailangan dyan.
Hindi yung puro kwento. At ang laki ng pondo na ginuugol ng gobyerno natin, at pagkatapos yung ating mga magsasaka, naaagawan pa ng mga importer. At batid naman natin mga kaibigan, na yung mga importer na yan, may malaking mga puhunan yan. Talagang namumuhunan sila ng malaki sapagkat malaki rin po ang tinatawag po nating return of investment. O, hindi ba? Kumbaga sikliglig ang kita nila. Samantala yung ating mga kababayan naghihikahos at hindi halos makabili ng 1 kilong bigas sa taas ng presyo. Kailan pa magiging ganap na lahat ng pamilihan natin sa bawat lungsod, bawat bayan, bawat barangay at bawat purok ay makakita tayo ng 29 pesos na halaga ng bigas. O di ba mga kaibigan? Ay wala. Kaya nga noon, naalala ko tuloy, Kuyang Arnold, Kuyang Alan, nung aktibo pa na nasa National Food Authority, ang pangangasiwa, pangangalaga ng bigas natin, aba ay 27 pesos hanggang 32 pesos ang kilo ng bawat bigas natin sa NFA. Ngayon, wala na tayong ganun mabibili. Kaya nga, ay piling-pili lang, kaya ang mga nangyayari dyan, habang piling-pili yung mga lugar na pinagbabagsakan ng kadiwa, ay palong-palo naman, mga kaibigan, yung mga nagninegosyo ng bigas. Eh, ultimo ngayon yung kamatis ngayon, mga kaibigan, ilang piraso lang, nagkakahalaga ng 15 pesos ang 1 piraso ng kamatis. Depende pa sa laki yan. Di ba? Talagang papaano na, mga kababayan ko. Yung sustainable program, sustainable livelihood na kailangan ng gobyerno at maramdaman ng taong bayan, yun po ang kinakailangan. Sa dami ng mga nakaprograma, naka-line up, pero pagdating po sa actual na programa at para maramdaman ng ating mga kababayan yung mga proyekto ng ating gobyerno, makikita po natin yan sa pamamagitan ng mga presyo. O hindi ba? So sinasabi ngayon, napatigil na yung mabilis na inflation rate, yung mabilis na pagtaas ng mga presyo. Ay hindi rin ho eh. Sabihin na natin napatigil, hindi na tumaas. Ay nananatili pa rin na mataas ang mga presyo ng bilihin. Wala naman hong bumababa. O di ba mga kaibigan? So talagang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin dito po sa ating bansa. Ay dagdag pahirap pa nga dito kung yung pong napakinggan kanina na magdadagdag ng 2 piso mahigit ang babayaran ng bawat consumer o customer ng Meralco. O di ba? Karagdagang gastos na naman. Samantalang yung iba, mga kaibigan, doon sa may mga malaking sweldo, lalo na yung mga nasa gabinete natin, mga sekretary ng gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay wala, hindi nila ramdam yan. Kahit pa sabihin na, kasi sinasabi sa, ang kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour ay magdadagdag ng mahigit 1,000, ay kahit na 1,000 kilowatt-hour pa ang konsumo nila. Bali wala yan kung milyon naman ang sweldo. Saan ka pa? Diba? Ilang mga cabinet members dyan, ang milyones ang kinikita, ang sweldo, mga kaibigan. Kaya mga kababayan ko, ito pong programang issue ng lipunan, ito ay binibigyan din natin yung mga pangunahin. Ano ba ang nararapat at ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan? Anong idea ba ang kailangan nilang gawin? At isa katuparan at maging makatotohanan na proyekto at maramdaman ng taong bayan. At dito mga kababayan, sinasabi, inihayag ng National Irrigation Administration o NIA ang pangangailangan ng hindi bababa sa 200 piso. Bilyon 200 bilyong piso. Budget taon-taon para sa proyekto nito sa irigasyon. Bah, ang laki Ito ay upang matiyak ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ito po sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, yung food security.
ang 200 bilyong budget ay magpupondo sa mga maikli hanggang pangmatagalang proyekto tulad ng pagtatayo ng mga matataas na dam. Yan. Mga dam buhala, mga kaibigan. Restoration project, solar pump irrigation initiative at water impounding projects. Kaya sabi ko mo sa inyo, meron po kasi mga programa o proyekto ng NIA, yung National Irrigation Administration, na hanggang kanal lang, nahukay lang yung kanal. Pero walang tubig na dumaloy. At tingnan natin, dito sa inihiling nila ng pondo na ito, kung magiging makatotohanan ba, kung sakali maaprubahan yung 200 bilyong piso, na taon-taon, mga kababayan, ang daming pera nito. Sa kabila ng mungkahing 200 bilyong piso, mga kaibigan, ang inaprubahan lamang ng Department of Budget and Management o DBM ay 42 billion pesos dahil sa umano'y limitadong pananalapi. Ayon. Ganun man, tiwala man ang NIA na tutulungan ng mga mababatas ang ahensya na makatanggap ng mas malaking alokasyon kapag nagsimula na ang budget deliberations para sa 6.352 trillion pesos proposed National Expenditure Plan, mga kababayan. So, 6.352 trillion pesos, mga kaibigan. Ito po yung sinasabing magiging national budget natin. Napakahalagaan niya na pagtuunan ng pansin ang mga proyekto ng nagsisilbing pundasyon para magkaroon ng seguridad. Para magkaroon ng seguridad sa pagkain. Para hindi tayo tuluyang bumigay kapag may mga di inaasahang krisis. Naway dumating ang pagkakataon na hindi na tayo umaasa sa pag-aangkat o nagdurusa sa taas presyo, mga kaibigan. Sikapin nating maabot ang kakayahang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa supply ng pagkain. Yun naman talaga kailangan, mga kaibigan, yung food security. Kaya nga dito, kung ito ay NIA, National Irrigation Administration, na humihingi ng 200 billion pesos na pondo, ay paano pa yung Department of Agriculture? Diba? Ay siyempre may sarili ring pondo yun. May sarili ring budget na kailangan sila doon. Ay paano pa yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? At ang mga programang agraryo pa, may sarili ring budget yan, yung Department of Agrarian Reform. Diba? Halos lahat yan ay kailangan ng pondo. Pero lahat ba ng mga binabudgetan ayon siya ng gobyerno natin? Sa tagal ng panahon, mga kababayan, ilang dekada na po ang nagdaan. Nagpalit ng administrasyon. Lagi pong nariyan yung mga pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. Pero ano ho ba ang nangyayari? Nagkaroon po ba ng maayos yung sustainable program na yung mga kagaya ng NIA, mga kaibigan, na meron po tayo mga impormasyon na nakakalap ang Kasado Media Group na minsan ang pondo ay kung saan napupunta at nadadivert pa sa iba. Ay dapat kung ano po at kung kanino nakalaan at saan nakalaan ang proyekto, dapat doon gugulin, doon gastusin. Lahat naman ng mga naadya, puro mga mahuhusay po yan. Nakatalaga dyan sa mga departamentong yan. Kaya nga lamang, pag hindi ho nagkaroon na makatotohanan na proyekto ang ating gobyerno sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay wala hong mangyayari, lahat po puro bibilhin ng mataas na presyo. Ayan. Magandang tanghali po dyan sa grupo po ng Divine Council. Sila po ay nakunood at nakikinig ngayon. Magandang tanghalian po. Kaya yan sa mga watchman natin.
Oras po mga kaibigan, 38 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. At kayo po ay nakikinig pa rin at nanonood sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasado Broadcasting Service Deliver News. Ito po ang himpilan ng mga responsableng mga mamamahayag. Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. At ang ating pagbati sa ating publisher, station manager, kay Kuyang Alan Valenzuela Bordios, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayong araw ng Martes. Napakahalaga po kasi ng mga programa, anumang ahensya ng gobyerno na magkaroon po ng mga sustainable program. Ibig sabihin, likas kayang mga programa, likas kayang paunlarin, maayos yung mga programa ng gobyerno natin. Sustainable program. At kailangan din po ng sustainable livelihood program ng ating gobyerno, mga kaibigan. Ano ho? Kasi kung wala po yung mga sustainable na yan, kumbaga sa under ng makina, hanggang segunda lang, pagkatapos dati ng tersera, alam na ang susunod sa tersera, Kuyang Arnold, Kuyang Alan. Yun ang gusto. At karamihan, nag-uunahan. Pagkatapos ng terserang kambyada, ano ang susunod? Abahay, siyempre. Alam na yun. Kwarta. Diba? Kung kayo ay marunong maniho, at sasabihin ng traffic enforcer, ikaw ba ay marunong magmaniho? Alam mo ba yung mga kambyada na sasakyan? Asagot naman yung driver, opo. Ay ano ang unang kambyada? Primera. At ano ang susunod? Siyempre, segunda. At pagkatapos ng segunda, ano pa ang susunod? Tersera. At pagkatapos ng tersera, dahil ikaw ay may violation, kailangan ano pa susunod? May violation ka, ano susunod dyan? Kwarta. Ayun na, kwarta na. Siguro baka papasok si Chaplain. Ayan. Mayroong ano sa atin. Tingnan natin kung ang balita natin dyan kay Chaplain Berry. Magandang tanghali sa'yo. Ayan. At sa grupo ng Divine Council, mga kaibigan, sa oras po natin 41 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Dito pa rin po sa issue ng lipunan. Ano mga kaibigan, kaya nga dito, habang nalalapit po at ilang araw na lamang ang pasukan ng mga kabataan dahil July 29. At ang alam ko, Kuyang Arnold, ang enrollment ay nagsimula noong July 6 o July 3. At hanggang July 26 ang enrollment. Pero doon sa iba pa, tuloy-tuloy lamang ang enrollment. At syempre, kasabay din po yan, mga kaibigan, na yung filing pala ng mga CUSs natin, mga kaibigan, October, kung hindi ako nagkakamali. Dahil malapit na rin ho ang midterm election po natin, come 2025, ano ho. At kasama po dyan sa midterm election natin, yung 12 kakandidatong senador. At kung sino-sino pa yung mga senador na yan at nag-aspire, kumbaga ay lalaban ulit, magre-rematch ulit, kumbaga, pabalik. Kung sakali man sila ay mga incumbent ngayon, kung makakabalik sila sa 2025, ayos lang ang buto-buto. Tuloy ang ligaya sa Senado. At batid naman natin pare-pareho yan. Kapag ikaw ay senador, may nagawa ka man o wala, ang mahalaga yung kinsinas katapusan at asing 20 ay meron ka. Ay daang milyon din po mga kaibigan ang kitaan dyan sa Senado at maging sa Kongreso. Kaya ngayong mga kongresista natin, sa mga party list natin, maraming nagpaparamdam na ngayon ng mga party list, kung ano-ano mga naglipa ng mga tarpaulin sa paligid ng mga bumabati. Ang gagawin dyan ng ibang senador, pag nabalitaan ng isang barangay, piyesta sa ganung barangay, magpapadala ng tarpaulin at bumabati si senador, kay kapitan ganito,
at sa lahat ng mamamayan ng isang barangay na yan. Talagang aktibo ha. Alam na pagka ganun, nagpaparamdam yung mga aspiring muli. Eh wala naman mong problema kung mayroon naman talagang nagawa yung isang senador sa kapakanan ng mamamayan at sa taong bayan. Pero kung wala naman hong nagawa, ay wag na ho kayo mag-aspire muli na kumandidato, ipaubayan na ho ninyo sa iba naman. Eh, yung iba dyan ay talagang, kumbaga sa manok, Kuyang Arnold, ay mahaba na yung tahid. Sabi nga kadalasan sinasabi ng ating mga kababayan, dyan na tinubuan ng dalawang kulay ng buhok na Senado. Buhok na puti sa ilong at buhok at iba wala nang buhok. Ano ho mga kaibigan? Anyway mga kababayan ko, 16 na minuto bago sumapit ang ikadalawa ng hapon ngayon pong araw ng Martes, ito pong mga tinatalakay po natin, ito po yung mga bagay na kailangan po natin maramdaman kung ano ba ang mayroon sa mga programa ng gobyerno natin. At kanino ba talaga dapat ang pakinabang? Dahil nangyayari, sa ngayon, yung mga mayayaman, lalo lamang yung mayaman. At yung mga mahihirap, lalo lamang naghihirap. So, malaki yung agwat ng mahirap at mayaman. Oo naman. Talagang hindi biro yan. Kung yung iba nga, kompletos ricados Talagang lahat na nakataas ang paa. Habang nagkakape, may taga-masahe pa. Ayan mga kaibigan. Ganun talaga. Iba na ang maswerte at binubuenas. Kumpara doon sa talagang wala walang maisaing mga kababayan. Anyway mga kaibigan, at sinasabi nga po na halos 22,000 ang ilalatag na pwersa ng Philippine National Police sa darating na State of the Nation Address ng ating Pangulo. Ganun karami mga kababayan yung mga pwersa na ilalatag dito sa malapit sa Batasan sa Quezon City. Sa bagay, iba na yung nag-iingat. 14 na minuto bago sumapit po ang kadalawa ng hapon. Mga kaibigan, ito po sa ating pong mga kababayan na mahilig po sa palakasan. Dahil batin naman po natin na nagsimula po nung nakaraang linggo yung pong palarong pambansa dyan po sa Cebu City at mayroon nga po nangyari ng mga atleta na mga na-ospital ng iba't ibang mga naging kadahilanan. Sa ating pong medal standing mga kabayan, nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroong 77 ginto, 56 na pilak at 68 tanso. At mga pangalawa, yung Calabarzon na siyempre, ito po yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Provinces. Ito po yung Region 4A, Calabarzon na mayroon pong 56 na ginto, 35 pilak at 50 tanso. At pamapangatlo, yung Western Visayas, ayun, na mayroon pong 51 na ginto, 34 na pilak at 38 naman na tanso mga kaibigan. Muling namayagpag ang National Capital Region o NCR sa tuktok ng Secondary Boys Basketball matapos makabawi ang National University-based squad ang Central Luzon na kinatawan ng St. Agustin, Pampanga sa score na 86-71. Habang kapwa bumulsa ng tig-5 gintong medalya sina Maxine Amira Bondok at US trained gymnast at nakababatang kapatid ni two-time Olympian Carlos Yulo na si Eliza Andriel sa Secondary Girls Gymnastics sa 2024 palarong pambansa sa Cebu City. Naging mainit ang salpukan ng dalawang rehiyon matapos na magkaroon ng kaguluhan sa second quarter na nagresulta sa all-out na suguran na kinabibilangan ni John Stephen, Stanislao Jackson at Girls Guevara ng Pampanga at Alhomiri Usop ng Inyo o National University
na idinaan sa matinding usapan upang magpapatuloy ang naturang laro. Sa mga pagkakataong ito ay naghahabol ang NCR-NU sa laro kung saan nakakita ng pagkakataon ang Manila-based squad para habulin ang kalamangan ng Central Luzon mula sa 20 laban sa 27 patungo sa 40 laban sa 36 sa halftime. Hindi na tinantanan ng NCR ang pagkamada sa opensiba na mas lalo pang ibaon ang Pampanga-based squad sa pinakamalaking kalamangan sa puntos na 25 sa score na 65 laban sa 40 o 40 sa third period. Pinagbidahan ni Timothy Roque Matias ng NCR-NU sa itinalang 16 na puntos habang bumida naman sa game high si Kenji Moral ng Central Luzon sa 19 points na nakontento sa silver medal habang napunta naman ang bronze sa Davao Region ng gulatin ang Calabarzon sa 75 laban sa 72 sa battle for the third place. Ibinusa naman ng pambato ng Parif Ward Rose School ng Muntinlupa City na si Bondok ang lahat ng kanyang 5 ginto sa elementary girls C2 event nang mapanalunan nito ang floor exercise, balance beam, individual event, uneven bars, team championship at individual all-around sa Cebu Institute of Technology University Gymnasium. So yan mga kaibigan, ang update natin sa palarong pambansa. Nangunguna pa rin ang National Capital Region. Okay, bakit normal ulit tayo? Nagkaroon lang ng konting interference ang ating signal. Ano ho? Oras mga kaibigan, 9 na minuto bago sumapit po ang ikadalawa ng hapon. So yun po yung mga update natin sa palarong pambansa mga kaibigan. At sa iba pang mga sports, at siguro ngayon ay matapos ang hindi inaasahan na pag-abot sa semifinals. Yan, at nagkakaroon na tayo ng signal interference mga kaibigan. Yan, at inaayos pa. Ayan, okay na. Salamat. Salamat dito sa ating program director kay Kuyang Arnold, mga kaibigan. At matapos ang hindi inaasahan na pag-abot sa semifinals ng 2024 FIBA Olympics Qualifying Tournament sa malayong Latvia, sunod na maglalaro muli sa harap ng mga kababayan ang Gilas Pilipinas sa pangalawang window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Haharapin ng pambansang kupunan ang mga bisita galing Aotearoa, New Zealand sa Nobyembre 21 at Hong Kong sa Nobyembre 24. Ayon kay Coach Tim Cone, umaasa siya na magiging kompleto na ang Gilas pagsapit ng mga laro. Inamin niya na malaking bagay ang pagkawala ni na AJ Edu, Jamie Malonzo, Scottie Thompson at pati si Kai Soto na nasaktan ang tadyang laban sa Georgia. Napilitang maglaro ng mas maraming minuto sina Soto, Junmar Fajardo at Japet Aguilar kahit hindi sila gaanong ginamit ang mga katulad ni Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Mason Amos ang napipisil na magiging pundasyon ng Gilas sa hinaharap. Kung siya ang masusunod, gusto talaga ni Coach Cone
nadagdagan ang mga manlalaro at magkaroon ng mas matagal na ensayo. Subalit alam niya na hindi ito maaaring mangyari sa ngayon ayon sa mga umiiral na kondisyon at patakaran. Kasalukuyang tabla ang Pilipinas at New Zealand para sa liderato ng Group B na parehong malinis sa 2-0. Tinalo ng mga Pinoy ang Hong Kong 94-64 upang buksan ang torneo noong Pebrero 22 sa Chuyin-1 Sports Center at sinundan ng 106-53 tambakan sa Chinese Taipei sa Philsports Arena noong Pebrero 25. Pagkatapos ng Nobyembre ay lalakbay ang Gilas sa New Zealand at Chinese Taipei para sa huling dalawang laro sa Pebrero 2025. Ang unang dalawa sa grupo ay papasok sa torneo na gaganapin sa Agosto 2025 sa Saudi Arabia habang ang pangatlo ay daraan sa isa pang torneo para matukoy ang huling apat para mabuo ang 16 na bansa. So magandang accomplishment na rin po mga kaibigan na ang ating Team Gilas ay nanalo laban sa Latvia. Alam ko mga kaibigan, yung Latvia ay world ranking number 6 para talunin nang tayo po ay nasa pang 37 ranking o 36 ranking ang Pilipinas. Di ba ang layo? Ibig sabihin talagang malaki na ang improvement na ginagawa ng ating mga basketball players. Congratulations sa Gilas. Yung lang matalo mo yung number 6 sa buong mundo malaking karangalan na yun. Anyway mga kaibigan, 5 minuto bago sumapit ang ika-2 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Issue ng Lipunan ngayon pong araw ng Martes. At syempre mga kaibigan, nais kong muling batiin yung ating mga taga-subaybay, ang ating mga tagapakinig na walang sawang sumusubaybay. Magandang tanghalian dyan sa grupo ni Chaplain Berry ng Divine Council. Ngayon po sila ay nanonood at nakikinig po sa atin. At syempre, yung iba pa nating mga katutubo, mga kaibigan, yung mga katutubo sa lalawigan po ng Rizal. Yan. Yung mga Dumagat Boys. Binabati po natin silang lahat. At sa lahat po ng mga katutubo natin sa buong bansa na inaagawan po ng mga lupain ng mga negosyante at mga politiko, mga kaibigan. Ayan. Sana kayo ay matulungan ng ating gobyerno, hindi po yung maagawan ng inyong mga sinasakang mga lupain, mga kababayan ko. 4 na minuto bago sumapit ang ika-2 ng hapon. At binabati nga pala natin dyan sa Penro Rizal. Ito pong si Ma'am Nasi Balikas. Diyan po naman ito po yung Penro Rizal sa ilalim po ng pamumuno ni Sir Ramil Limpiada. Yung hawak po ni Ma'am Nasi Balikas, ito po yung Environmental Management Unit, kung hindi ako nagkakamali. Kay Ma'am Nasi Balikas, dyan sa Penro Rizal, magandang tanghali sa inyo. Kay Penro Ramil Limpiada, at sa lahat po ng mga kawani ng Penro Rizal. At nung mga nakarang linggo sila po ay nagsagawa ng tree planting activities magmula sa bayan ng Montalban, San Mateo, Satanay, at Baras, at syempre sa lungsod po ng Antipolo. Yung simultaneous tree planting activities na tinatayang halos 3,000 mga punong kahoy ang kanilang natanim. Ayan. At lalo na po yung mga kawayan. Ayan. Yung mga lugar na mga indigenous people natin. Ayan. Sa lalawigan po ng Rizal. Assorted trees, mga kaibigan, at yung kawayan, nabanggit ko po sa iyo kanina, yung kawayan kasi malaking bagay yan sa ating pong kapaligiran. At yung programa po ng ating Rizal Governor, Nina Richie Inares, ito po yung Transform Program. Magkatuwang po ang DNR sa pamumuno po
ni Secretary Maria Antonia Yululoizaga doon sa programang Transform Program na katuwang din po ang mga local government office sa buong bansa. At binabati ko nga pala ng magandang hapon, magandang tanghalian din po ang St. Gerald Construction diyan po naman sa lungsod ng Pasig. Ito po yung grupo at ng kanilang foundation na sila po ay namahagi ng mga wheelchair sa ating mga PWDs at mga senior citizens. At ganoon din po yung tungkod, ito po yung cane na tinatawag na kailangan po ng PWD at mga senior citizen natin. At syempre, ang pinakamaganda sa lahat mga kaibigan na ginawa po ng St. Gerald Construction at ang kanilang foundation dyan sa lungsod ng Pasig ay ang financial assistance. Ayan. Congratulations dyan sa St. Gerald Construction at ganoon din sa kanilang foundation. Okay mga kaibigan, oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang ikadalawa ng hapon. Mayroon ba tayong... wala na. Okay. At syempre mga kaibigan, hudyat na po ng ating paghihiwa-hiwalay. Muli ang aking pagbati at pasasalamat. Kanina atin po nakapanayam ang punong barangay ng Barangay Bagong Nayon sa lungsod ng Antipolo, si punong barangay Larry Taktakin Unsa. At sa lahat po ng staff and employees ng Barangay Bagong Nayon, congratulations, magandang hapon po sa inyong lahat. Likewise, diyan po naman sa Barangay San Isidro, Angulo Rizal, kay Ma'am Jing Perlas, magandang tanghali at magandang hapon na rin sa inyo. At ganoon din kay Secretary ng Barangay San Isidro, sa tanggapan po ni punong Barangay Joey Calderon, si Secretary Alan Santos, at kay Kagawad Niel Peñon, magandang tanghali. At likewise kay Mayor May Calderon ng Angulo Rizal, kay Vice Mayor Jerry Calderon, at kay Secretary at sa lahat ng kawani ng Angulo Rizal, kay Administrator Alan Manyahol, magandang hapon sir. At sa inyo pong lahat, ating pong nakapiling, of course, sa pangalan po ng ating Chief at Technical Head natin, Technical Director, si Kuyang J. Martin. Likewise kay Kuyang Jess de la Cruz, at napasalamatan po natin at ang ating naging kaagapay din po. At ang magapay sa atin ang ating Program Director, si Kuyang Arnold Aceveda Namuco, at ang kanyang programang Gabay at Patnubay. At sa lahat po ng ating mga kasado patrol, at sa pangalan po ng ating Station Manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako po naman ang iyong lingkod, ang Bisayang Tisoy, na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamalaki lamang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa, Ren Espino Pulauson, mga kaibigan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.